Araw ng Sabado at walang pasok. Maagang gumising ang magpipinsang sina Emeline, Selena at Giselle para tumulong sa kanilang abuelo sa paglilinis ng bahay. Ano to? Hindi mo ba nakikita? Bakal ng krus niyan. Di ba? Yan yung ginamit ni Coco Martin? Tama. Yan yung nagiging espada. Baka nagiging espada na rin to. Tingnan May natin. secret button to. Tingnan natin. Wala naman ata. Laruin natin to. Sige. Di ba bakal yan? Ganyan lang yun. Bakal yan! Hindi ko- Hindi yan mag-move. Try natin ito. No, ang tigas. Grabe, hindi natilog. Huwag niyong paglaruan ng krus na yan. Dahil Huwag yung napakasagrado ng krus na yan. Diyan, ipinako ang ating mahal na Panginoon. Nagpako siya sa krus upang matubos ang ating mga kasalanan. At nagpakahirap si Santa Elena upang mahanap lang yan. Sino po si Santa Elena? Noong mga panahon, ipinako si Kristo kasama ang dalawang magnanakaw sa krus. Isa si Santa Elena na nakasaksi sa pangyayaring iyon. Matapos ilibing ang tatlong labi, inilibing rin ang tatlong krus na pinagpakuan sa kanila sa tatlong magkakahiwalay na ilang taon. Si Santa Elena ay naging reyna ng mayamang kaharian. Nagkaroon siya ng isang anak na si Prinsipe Constantino. Kasama ang kanyang mga anak, nagpatayo sila ng maraming simbahan sa Roma, sa Italia, at sa iba't iba pang lugar sa Europa. Si Santa Elena ay isang napaka-masugid na deboto ng Panginoong Hesus. Isang araw, ginipan ni Santa Elena ang tungkol sa pagkapako ni Hesus sa banal Opo, na Panginoon. krus. Hanapin ko po ang krus. Tatawirin at titibagin ko po ang kabundukan para mahanap ang iyong banal na krus. Ano pong nangyari, mahal na Reyna? Napanaginipan ko ang Panginoong Hesus. Inutos niya sa akin na hanapin ko raw ang banal na krus na pinagpakuan sa kanya. Pero mahal na Reyna, paano po natin malalaman na ang ating makikita na krus ay ang tunay na banal na krus ng Panginoong Hesus? Ang sabi sa akin ng Panginoong Hesus sa aking panaginip na ang banal na krus raw ay nakapagpapagaling ng may sakit kahit gaano man ito kalala. Pero ina, saan po tayo maghahanap ng may sakit? Mayroon akong kakilalang matandang matagal nang may sakit. Pero baka hindi niya kayanin ang mahabang ekspedisyon. Subukan pa rin natin, baka sakaling makumbinsin natin siyang sumama sa ating paglalakbay upang hanapin ang banal na krus. Kung gayon man, mahal na Reyna, tayo na. Puntahan ng mahal na Reyna at ang kanyang mga alalay ang matandang may sakit. Ay, sinasabi mong may sakit. Doon po ang kanyang bahay, mahal na Reyna. Magandang araw po. Magandang araw din sa'yo, mahal na Reyna. Pasok po kayo. Mahal na Reyna, ano pong ipaglilingkod ko sa inyo at naparito kayo sa aking maliit na tahanan? Naparito kami dahil gusto ka namin kumbinsihin na sumama sa aming paglalakbay para hanapin ang krus na pinagpakuan ng Panginoong Hesus. Isa po itong napakalaking karangalan sa inyo, mahal na Reyna, na ako'y mapasama sa iyong paglalakbay upang hanapin ang mahal na banal na krus, mahal na Reyna. Makakaasa ba kami sa iyong Oo tulong? naman po, mahal na Reyna. Dahil ako'y naniniwala na ang banal na krus ang siyang magpapagaling sa aking karamdaman. Kung gayon, ay ihanda mo ang iyong sarili at bukas din ay sisimulan natin ang ating paglalakbay upang hanapin ang krus na pinagdala ng Panginoong Hesus. Mahal na Kinabukasan ay nagsimula na si Reyna Elena at ng kanyang anak na si Constantino, ng kanyang mga alagad at kasama na rin ang matandang may sakit ang kanilang paglalakbay.
Nakarating sila sa isang bundok at nagsimula silang tibag-tibagin ang kabundokang iyon. May nakita mo ba silang cross? Oo, nakahanap sila ng krus doon. Pero sa kasamaang palad ay hindi iyon ang banal na krus. Tapos ano kung ginawa nila? Pumunta sila sa isa pang bundok at doon sinubukang pagtibag-tibagin at doon para makahanap ng banal na krus. Sa pagkakataong ito, mayroon din silang nahanap na krus. Ngunit noong humiga ang matandang may sakit sa krus, ay hindi ito gumaling. So, ang ibig sabihin nito, hindi ito ang banal na krus. Ano kung ginawa nila? Bumaba sila sa bundok para pumunta sa natitirang bundok na hindi pa nila natibag. At ito ang bundok ng Calvary. Nakagating po ba sila sa bundok ng Calvary? Pagkababa nila ng bundok, nakasalubong nila ang ilang mga tauhan sa ibang kaharian na naghahanap din sa banal na krus. Ibig sabihin po ba ano na napanginipan din po nila yung tungkol sa banal na cross? Kundi, nabalitaan lang nila ang tungkol sa ginawang paglalakbay at dahil sa kagustuhan nilang malamangan ang kaharian nila, Reyna Elena at Constantino, sinimulan nila ang paglalakbay ng mga ito. Ano po nangyari? Gustong maagaw ng ibang kaharian ang banal na krus mula sa kamay ni Reyna Elena. Dahil doon, hinamon nila ng away ang kaharian ni Reyna Elena at dahil doon, sumiklab na ang matinding digmaan. Tapos sino pong nanalo? Sa kahit na anong labanan, laging tatandaan na ang may malinis na kalooban ang laging nananalo. Ang ibig sabihin nito ay ang grupo o ang kaharian ni Reyna Elena ang narwagi. At dahil doon, pinagpatuloy nila ang kanilang paglalakbay. Sinimulan nila itong lakbayin ang bundok Calvary. Mahal na Reyna. May nakita po akong cross banda rito. Tayo na at ating tingnan kung iyon na ba talaga ang banal na krus na ating hinahanap. Saan banda? Narito po. Dito po, Manila. Paano natin ngayon malalaman kung iyan na ba ang banal na krus? Dahan-dahan. Mahal na Reyna. Ito na ang tunay na banal na krus. Mahal na Reyna. Salamat sa mga baging Diyos. Salamat, Panginoong Jesus. Salamat. Magdiwang tayo, ina. Magdiwang! At yun ang kwento tungkol sa paghahanap sa banal na cross ni Reyna Elena na pinamagatang tibag. So mga bata, mayroon ba kayong napulot na mga aral? Opo! Ano-ano ang inyong mga napulot na aral? Na mahalaga po pala yung cross, dapat hindi ho yung paglaruan. Tama Opo, ka. kasi nagpakahirap po si Santa Elena para mahanap yun. Opo, at hindi lang po yung ordinary cross lang, kundi banal din yun. So mayroon kayong napulot na magandang aral. So isabuhay nyo yan sa inyong pang-araw-araw na mga gawain. Opo, Lolo!